Napasubo ba si Neri Naig bilang isang endorser dahil isa siyang sikat na content creator as well as isang artista na asawa ni Chito Miranda na isang sikat na miyembro ng isang banda dito sa Pilipinas? Bale, ito yung exposed pero naka-blurred ang face. So yung nakaputi ay si actress na si Neri Naig and inaaresto siya mismo ng members ng Southern Police District and kung makikita niyo sa picture na to, binabasahan siya ng kanyang arrest warrant. According sa ABS-CBN report, so inaresto si Neri Naig doon sa isang convention center sa Pasay City and meron siyang patong-patong na 14 counts ng violation of Securities and Exchange Code plus meron mga staffa cases. So mukhang malaki-laki yung iaambag niya sa kanyang bail, no? Kasi medyo mahal kapag magbabayad ka ng bail. Kaya babala sa mga kapwa ko content creators na mag-ingat-ingat sa mga nag-o-offer sa inyo ng endorsements sa mga products or services kasi baka kayo na ang maging susunod na biktima at maaaresto ng mga pulis kasi meron pala silang nakaambag na kaso at gagawin kayo nilang mga mules. Mas maganda talaga kapag hindi ka muna magre-reply sa mga messages nila, sa mga offers nila, pag-isipan nyo muna mabuti kasi kapag once na hindi mo pinag-isipan kung ano yung mga pinapasok-pasok mo, baka hindi ka na makalabas. And magsasuffer ka dahil magkakaroon ka na ng marka doon sa PNP o kaya NBI na meron ka ng kaso or even ongoing case pa. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Ayon sa pagkakaintindi ko, basing sa partial investigation reveal ng spokesperson ng Southern Police District via ABS-CBN report na si Neri Naig kasi ay endorser ng mga involved companies na allegedly nagkaroon ng violation sa Securities and Exchange Commission. So may mga nagreklamo na investors na in which nawalan sila ng mga malalaking halaga ng mga investments. So we're talking about mga millions na halaga. So, nag-disclose sila ng amount. So, syempre, hindi ko na i-disclose din, no? And then, bilang isang endorser, syempre, nadawit na siya kasi, ibig sabihin, kasali siya doon sa company na involved doon sa naka-violate sa Securities and Exchange Commission. So, I'm not sure kung pati si Chito Miranda ay dawit din dito. Kaya, ongoing pa rin yung investigation ng involved na police station na may jurisdiction sa areas na kung saan nag-file ng case yung mga involved na parties against sa mga companies na link kina Neri Naig and of course pati na rin ata yung asawa niya. As for my personal experience, alam niyo ba na na-scammed ako sa isang Ponzi scheme company na inakala ko ay legit and medyo bata-bata pa rin ako doon, kaya nabudol ako. So, nag-goyo ako na mag-invest ng certain amount thinking na mag-double your money. So, double your money scheme yung eksena. So, nung pang fourth month, biglang bumagsak yung company. So, yung nakuha ko lang is 40% na balik rather than yung total na ininvest ko. So, syempre, lugi ako, no? And mula noon, ayoko na. Tapos ngayon, digital na. So, since content creator na ako, may mga nag-offer sa akin na ilalagay daw nila, i-insert nila yung link nila sa mga videos ko kapalit ng certain amount. May mga products, may mga services, may mga skincare, pero may mga iba na companies na hindi mo alam kung totoo, hindi mo alam kung legit. So, chinek ko yung mga nagme-message sa akin, may mga profile talaga na legit, very active, and then, kapag tinitignan ko yung mga companies na linked sila, affiliated sila, may mga legit naman talaga, pero meron din yung alam mong Ponzi scheme na. So, magtataka ka, ano kaya tong pinapromote niya? So, the best way talaga is not to reply at all. Para walang follow-up, hindi ka nila kukulitin, and alam mo yun, dumistance ka na lang sa baka akala mo na na totoo, pero baka mapapasubo ka rin pala. Siyempre naman, hindi ginusto ni Neri Naig and yung kanyang asawa na humantong sa ganito ang kanilang kahihinatnan dahil siguro hindi agad nila natimbrehan na may problema pala sa financial yung mga nakalink sa kanila na mga companies. So, nakakalungkot talaga, no? Kaya importante talaga na kapag may lumalapit sa'yo na either tao, mga group, o kaya mga companies na yan,
na wag muna kayong padalos-dalos sa mga decisions nyo. Tignan nyo muna yung background nila, yung kanilang affairs, kung pwedeng i-investigate mo yung kanilang siguro records sa PNP or NBI para makasiguro kung safe yung mga ini-invest mo, gawin mo para hindi ka magka-problema in the future. So, I hope na malutas nila ang problemang ito para at least kapag natapos na, iiwas na lang sila and mag-move on and magsisimula ulit.